K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagsulong ng kalokohan. Sa ulo ng mga nagkatabantaduhang balito, Bulkang Kanlaon nagbuga ng mga kapal na usok. Sa patrol sa trapiko, pangpasahero na minibus bumanggat sa isang bahay sa Minglanilla, Cebu, isang bata sugatan. Flight Cat 1 at LCT nagbanggaan sa dagat. Tulay sa Biliban umaalog na parang umaalog. I don't know where I'm gonna go. I don't know saan ako papunta. Yung tinginan ko, hindi ko na mahanap. Whenever I go out, whenever I walk, I feel like I'm a naked woman walking. Hindi ko alam yun ang gagawin ko. I'm so embarrassed. And I'm sorry that you get to see that. At sa Celebrity Patrol Exclusive, aktris na si Maris Racal nagpahayag at humingi ng tawad tungkol sa isyu nila ni Anthony Jennings. Mga brand endorsements umatras at terminate ang kanilang endorsement contract dahil sa isyu. Magandang umaga, tanghali, gabi o magdamang sinilahat. Ako po si Blair at narito ng mga nagkatarantado mga balita. Ngayong 31 ng Disyembre, taon na po at 24. Bulkang Kanlaon nagbuga ng makakapal na usok. Nagbuga ng makakapal na usok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island mula bandang alas 11:37 ng umaga sa 21 ng Disyembre. Ang nasabing usok mula sa bulkan ay umabot ng 1,200 metro sa taas at dumaan patungong kanluran. Pagkagat naman ng Pasko ay muli nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon bandang alas 3:30 ng hapon hanggang alas 4:34 ng hapon. Ayon sa Philbox, nasa 300 metro ang taas ng gray fumes na ibiduga ng bulkan. Nananatili naman sa alas level 3 ang Kanlaon. Pampasahero ng minibus na bumangga sa isang bahay sa Minglanilla, Cebu. Isang bata ang nasaktan habang ang driver naman na tumakas hawak na ngayon ng otoridad. Na itong balita sa report na ito. 7 oras nang nakabaon sa isang bahay ang minibus sa ito sa Minglanilla, Cebu nitong nakarang Lunes. Ayon sa mga ulat, bandang alas 5 ng umaga nangyari ang insidente. Pinaniniwala ang mabilis na pagmamaneho at posible pa umanong pakikipag-arera ng tsuper ang sanhi ng disgrasya. Ayon sa mga saksi, agad tumakas ang driver at iniwan ng mga lalulang pasahero sa loob. Hindi bababa sa 20 pasahero ang sakay ng minibus na babiyahe sana mula Cebu papuntang Cebu City. Karamihan sa mga pasahero ay nagsitalon sa bus pagkatapos ng aksidente. Hindi pa bilang kung ilan mga sugatan, ngunit kabilang dito ang isang minor de edad. Kinalaunan, naaresto na ng mga pulis Minglanilla ang isa sa 2 suspect na tumakas. Kinilala ang driver na si Eleodoro Cordera, 58 anyos. Inamin niya, mabilis ang kanyang takbo habang hinahabol ang isa pang minibus matapos magtangkang mang-agaw ng pasahero hanggang sa hindi na niya umano mamalayang makaapak sa preno. Dagdag pa ng suspect, sa takot ay mabilis siyang tumakas at kalaunan ay sumuko din. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang hinahanap ang isa pang suspect na konduktor ng bus na mahaharap din sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and serious physical injuries. Nagpapatrol ay Leo Campo, K-Channel News. Kung sa kalupaan nagbaga ng isang minibus sa bahay, sa karagatan naman bumangga naman ito ang Flight Cat 1 at LCT doon sa may Sisilek sa Cebu City.
Na itong balita ni VT Itan. Nasangkot sa aksidente nitong Disyembre 3 ang isang pampaserong barko ng LCT at isang Light Cat 1 ng Life Ferries. Sa pagsiyasa ng Quezon, Bacolod, galing ng port ang Light Cat 1 at biyahing tubingon ito at tapos mabangga ito at nakasalubong ang isang LCT na kung saan may karga na sasakyan. Sa ngayon, wala nang paulat na sugatan at casualty sa nangyaring aksidente. Sa ngayon, ang Light Cat 1 ng Life Ferries ay naka-dry dock at aayusin, kung saan ang right side na portion ay may damage at kinakailangan ayusin ng management. Mga balita mula dito sa lungsod ng Cebu, VT Itan, Quezon, Bacolod. Tulay sa Biliran, nag-alok para umaalon. Viral sa social media ang insidente ng isang tulay o isang taytayan sa probinsya ng Biliran matapos itong umalog at nagmukhang parang nag-swing noong ika-23 ng Disyembre. Ang Biliran Bridge ay nag-uugnay sa probinsya ng Leyte at Biliran. Dahil sa nangyaring insidente na sa tulay, tanging mga light vehicles lamang ang pinapayagan dumaan at makatawid sa nasabing tulay. At sa huling balita, ang aktres na si Maris Racal nagpaliwanag na sa kanyang kwento tungkol sa isyu ni Anthony Jennings. Kamakailan kasi sa pamamagitan ng Instagram, sinapubliko ni Jam Villanueva ang mga screenshots na naglalaman ng kanilang conversation nila Maris Racal at kayo na kanyang ex-boyfriend ni Jam Villanueva si Anthony Jennings. Maiyak-iyak naman ng pamakayag ni Maris Racal sa ukol sa ganitong isyu. Narito ang report. Kontrobersyal ang aktres na sina Maris Racal at aktor na si Anthony Jennings matapos na lumabas sa mga leaked messages mula sa kanya ngayong ex-girlfriend ni Anthony na si Jam Villanueva. Tapos siniin ay nagpapakita ng kanilang private conversations ni Maris. Binanggit din ito ang kanilang cheating issues sa pamamagitan ni Racal at Jennings. Ayon sa mga ulat, nagdulot ito ng emosyonal na kalituhan at naging usap-usapan sa social media, kung saan ay maraming tao ang nagbigay ng opinyon tungkol sa kanilang relasyon at karamihan nito ay mga bash mula sa mga comments ng mga tao. Kamakailan rin na emosyonal na nagsalita si Racal tungkol sa issue. I thought everything was in the clear. I thought everything was gonna be okay. Ilang days nung lumipas. The screenshots. When I read it, it was 10 p.m. on a Tuesday night. When I read it, I was gutted. I was shocked. I'm truly embarrassed. Dahil nakita ng tao lahat yun without my consent. Against my will. I read the screenshots over and over and over again. Ang pinaka-na-shock ako dun, I read it. It was the perfect narrative. I didn't know. I was in the dark. I didn't know. I had no idea. God knows. Ilang beses ako nagtanong. Ilang beses ako nanghingi ng statement. Doon ko rin na-realize, bakit ganun yung reactions ni Jam. Now, I get her. I get her pain. I get her wrath. I get her anger. Kaya pala ganun. Because she was clueless about everything. I was clueless about everything. We both believed kung anong mga nasabi sa akin. Maybe iba yung sinabi sa kanya. And I can attest that iba yung sinasabi sa akin. So to the public, I'm sorry that you got to see that very intimate side of me. Ganun talaga ako pag nagbigay ng pagmamahal.
It was supposed to be private. It was supposed to be a private, intimate thing. I'm sad. I'm sad na nakita yun ng tao. And yes, I don't want to play the victim here. Nagkamali din talaga ako. And I want to say sorry to those people I have hurt. Most especially, I'm very sorry. I'm truly sorry to those people who supported me for 10 years. Alam nila lahat na ginapang ko yung career ko. Mapunta lang sa kung saan ko gusto. I don't know where I'm gonna go. I don't know saan ako papunta. Yung dignidad ko, hindi ko na mahata. Whenever I go out, whenever I walk, I feel like I'm a naked woman walking. Hindi ko alam yun ang gagawin ko. I'm so embarrassed. And I'm sorry that you get to see that. I can assure you, tuloy pa rin ako. Tuloy pa rin ang laban. Magtatrabaho pa rin ako kahit nahirap. Hindi pa rin namamatay yung apoy sa puso ko. Samantala, humingi ng tawad si Jennings sa mga fans hinggil sa issue. Sa lahat ho ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat ho ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris at si Jam, humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. And sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. Yun lamang po. Sorry po ulit. Dahil naman sa issue, tinaramihan ng ilan sa mga kilala na brand ang dalawa dahil na rin sa issue. Ang buong detalye tungkol sa cheating issue ni Maris Racal at Anthony Jennings, dito lang ang abangan sa detalyado. Abangan niyo po yan sa K-Channel. Judgment, K-Channel News. At dyan nagtatapos sa mga nakatanda mga balita. May 31 ng Disyembre, taon 2024. Maraming salamat sa panonood. At sana mag-enjoy kayo. At kung mag-enjoy kayo, make sure mag-like, comment, at mag-subscribe. Hintan dito sa mga sila na emotional pa ng mga commenter na nakatapos mga balita. As usual, magtatapos ulit ng taon and hope this next year will be fresh start for our people in the whole world. At naniwala ko sa sabihan, kapag gusto mo lang matulog, humiga ka na lang. Alright. At yun tapos sa mga nakatapos ng mga balita and Happy New Year po sa inyong lahat. Mix Club DJ.
Bicol Mix Club DJ